I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, puro good news po tayo ngayon, ano? So anyway, kung nakikita nyo guys, nakikita ko yan po ay mga titulo ng lupa, no? For sure, galing po yan sa Department of Agrarian Reform. So itong isang araw mga kababayan ay nagkaroon po ng pag-distribute ng land titles dyan po sa Caraga region. So ito naman ay dyan sa Camarines Sur. Okay, ang sinabi po dito mga kababayan, basahin po natin, okay? So sabi po dito, no, ng tawag ito, Philippine News Agency, okay? 31 farmers in Camarines Sur gets land titles from government. Nako, ayan na nga yung sinasabi natin, ano? Ang sinabi po dito guys, Legazpi City, a total of 31 agrarian reform beneficiaries, ERBS, in Camarines Sur provinces received Certificate of Land Ownership Award. Clause from the Department of Agrarian Reform, ayan, which is ang DAR, in January. In an interview on Tuesday, Neriza Barkela, DAR Bicol Assistant Information Officer, ayan, said the title were given during 5 distribution activities to the qualified ERBS from the town, from 5 towns, limang lugar ito guys, 5 towns covering the 40.26 hectares of agricultural lands. Wow, congratulations sa mga taga-ano guys, Camarines Sur. The distribution of the land titles to the qualified beneficiaries was conducted in a series of activities in the different DAR municipal offices in Camarines Sur, Barkela said. In Pamplona town, sabi dito guys, 5 clauses were given to 5 farmers covering 3.6541 hectares Balatan. Two titles to 2 RBS covering 1.024 hectares. Lupi at least 15 clauses to 12 farmers beneficiaries covering 12.82 hectares. Ragay, 5 land titles to 9 RBS, ayan, ERBS covering a total area of 11.1773 hectares, and D. Gallego, 3 land titles to 3 ERBS covering a total area of 11.583 hectares. Ayan, sabi po ni DAR Bicol reminded the ERBS of their responsibilities as a landowners and urged them to pay their taxes promptly. And in a statement, Ricardo Garcia Dar, Camarines Sur Agrarian Reform Officer, said that distribution of clauses was in line with the President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to DAR Secretary Conrado Estrella III to improve the ERBS security of tenure. In 2023, DAR Camarines, ito po yung na-distribute nila noong 2023, no? Ilang hectares ito. In 2023, DAR Camarines Sur ay distributed a total land area of 880.6351 hectares to 641 farmers beneficiaries. So yan, ang dami na pala nabigay guys, hindi natin alam, ano? Well, anyway guys, ayan, congratulations sa mga taga Camarines Sur. Napakaswerte nyo naman talaga, sana all. Siyempre, forever nilang pag-aari yan mga kababayan. So this is good news for everybody, no? Hindi lang po yan guys, marami po ito, no? Hindi po lang natin na i-updates. Grabe, sobrang dami na ito. Kaya dito lang nangyayari yan sa Marcos administration. Napakagaling talaga ni Pangulong Marcos Jr. as in, sa totoo lang. Hindi po nangyayari ito sa mga nagdaan ng mga presidente, no? Wala silang ganitong pagbibigyan na land title sa mga magsasaka na matagal na nilang gustong pag-aari ito dapat, no? Yan ang hinihintay nila at ngayon at natupad na. So malaking tulong po sa kanila. Yan, hindi lang po sa kanilang pamilya, no?
Sana all. So, another good news for everybody, mga babayan, tungkol ito kay Speaker kahapon na sa Siquijor. Ito po, oh. Sabi po dito ng Inquirer nito, okay? Ayan. Sabi po dito guys, Speaker Martin, assisted by Siquijor Governor Jake Vincent Villa and Representative Salde Villa, distributed cash and rice to 3,000 individuals who are beneficiaries of the government's cash assistance and rice discount, which is ang card program. Wow, ang galing naman ito talaga. Oo. Ito guys courtesy po ng net. Nako, ayan oh. Kahapon po yan, actually mga kababayan, mayroon po siyang video, pero ang gusto ko lang makita yung paano yung mga pagbibigay baga. Ayan oh. Hindi lang po yan oh, Maria. I think bigas ito, yes. Bigas ba ito? Oo, bigas po yan. At may cash pa. Wow! Congratulations sa mga taga Siquijor. So, ito pa, oh. Kasi kahapon, mga kababayan, actually may video dyan, masyadong mahinang i-video. Ang audio niya, hindi marinig, kaya hindi ko pwedeng, i-record yung video. Mahina, sayang, no? So, dahil dito, mga kababayan, dahil kahapon po, nandyan po sa Siquijor, si Speaker Martin Romualdez, yan po naghatid ng sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Pag sinabi mo kasi Servicio Fair, ay dinala na mismo ng pamahalaan ang pag-abel sa mga gusto nilang i-abel sa bawat ahensya ng gobyerno. Katulad po doon sa nangyari sa kick-off rally, no? So, mga ahensya ng gobyerno nandoon. Nandoon po yung DOLE, nandoon po yung basta nandoon lahat ng mga kababayan, kumpleto, DTI, nandoon po yung tawag dito, yung DSWD, kumpleto Ricardo. Ang sabi kasi dito mga kababayan, hindi nawawala ang kanin sa mesa sa bawat pamilyang Pilipino, hindi kumpleto ang araw natin kung hindi makakain ng kanin. Kaya naman siguro namin sa Kongreso na makahanap ng pondo para mabigyan ang mga Pilipino ng mura at libreng bigas maliban po sa ibang ayuda. Ayan, binuo natin ang programang card, ayan, upang manatiling abot kamay ang mga bigas sa ating mga kababayan. Partikular dito ang mga matatanda, mga may kapansanan at iba pang mga sektor na disadvantage. Ngayong araw, hindi lang kayo tatanggap ng bigas, tatanggap din kayo ng tulong pinansyal na maaaring gamitin, puhunan para sa inyong kabuhayan. Yan po si Speaker Martin, mga kababayan. Galing po sa kanila yan, yung pera sa Kongreso. Alam nyo, sa mga nagdaan na congressman, ay yung mga speaker, hindi ko nakikita yung mga ganitong klaseng mga pagtulong sa kababayan natin. Si Speaker lang talaga. At least nagtatrabaho po siya. Marami ito mga kababayan actually. Sobrang madami. Pero ngayon ko lang guys na i-updates, no? Nag-umpisa ako nung nakarang araw. Kaya tuloy-tuloy ang pag-updates natin sa mga ginagawa ni Speaker of the House, no? Buti pa ito, nagtatrabaho ng tahimik kaysa yung iba dyan puro kuda-kuda na lang sa social media. So, but anyway, mga kababayan, no, sabi ng People's Tonight, mas maganda ito, mas medyo, maraming nasasabi dito sa post na ito. Sabi po dito guys ng People's Tonight, no? Ayan, no, binuo natin ang programang card upang manatiling abot kamay ang bigas sa ating mga kababayan, partikular dito ang mga matatanda ng may kapansanan at iba pang mga sektor na disadvantage. Sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Nagpasalamat din ang leader ng mahigit 300 kongresista sa Department of Social Welfare and Development, which is ang DSWD, sa pangunguna sa pagpapatupad ng card. Agay, ayan, no? Dahil ang ayuda ay ipinailaan sa assistant to individuals. Ano yun? Sabi? Ipinapailalim pala, no? Sa assistant to individuals in crisis situation, which is ang AICS program ng Kagawaran. Maraming salamat po sa Department of Social Welfare and Development sa inyong pagkikisa at agarang pagtalima
sa hadikain ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ang lahat ng Pilipino'y may sapat na pagkain, ani po ni Romualdez. Umaasa po kayo na patuloy po ang administrasyong Marcos kasama ng Kamara di Representante na maghanap at magpapatupad ng iba pang mga epektibong program para matugunan ang inyong mga pangangailangan tungo sa mas mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Dagdag pa niya, ito po ang bagong Pilipinas. Actually guys, kahapon sa Siquijor, hindi lang po yan, no, pagbibigay ng card, no, bigas at cash assistance sa mga taga dyan sa Siquijor, pati po ang service fair, dinala po nila kahapon dyan. May video actually, kaso lang mahina yung audio, hindi ko na pinapakita sa inyo. So dito natin makikita na si Speaker ay nagtatrabaho po talaga siya. Buti pa ito, talagang laging kaagabay ni Pangulong Marcos Jr., no, sa mga ganitong klaseng mga magandang aktibidad sa bawat lugar, mga kababayan. Kung nakikita nyo minsan, mga kababayan, pumupunta si Speaker of the House sa isang lugar na may dalang libreng abono, tapos libreng makinarya, naisip ko, for sure guys, ay inuutosan ni Pangulong Marcos Jr. yan, no, na kailangan ganito gawin mo, pumunta ka sa isang lugar. Kasi nakikita ko, ganun din ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr., yung pagbibigay ng mga libreng makinarya sa mga magsasaka. Sabi ko, siguro walang time ang Pangulong Marcos Jr., si Speaker na lang inutusan niya. So buti pa ito si Speaker, mga kababayan, talagang nagtatrabaho ng tahimik, hindi tulad ng iba dyan, kuda ng kuda sa social media, de kayo naloka. Ganito, no, tahimik siya pero may gawa. Actually, hindi ko nga updates yung kanyang mga magagandang gawa eh. So, inumpisan ko na nga itong nakarang araw. O yan, 300 sa Siquijor, may ayuda at bigas. Mahigit 3,000 taga Siquijor ang tumanggap ng 1,000 tulong pinansyal at 1,000 halaga ng 25 kilong sako ng bigas para sa cash and rice distribution card. Ayan, project ni House Speaker Martin Romualdez. Ay, sabi ko sa inyo, project niya pala yan eh. Hindi lang kayo tatanggap ng bigas, tatanggap din kayo ng tulong pinansyal na magagamit ng puhunan para sa inyong kabuhayan. Nako, bagay maging presidente ito, mga kababayan, ha? O yan, buti ito, katuwang ni Pangulong Marcos Jr. ito guys, talagang fully support siya sa Pangulo, sa totoo lang. So, hindi katulad nung atin yan, ako, wala, puro kontra naman yun. So, isip po ng Pilipinas Today at ang People's Tonight. So, yun guys, ano po ang masasabi nyo kay Speaker of the House? Sa akin, wala, basta importante magtrabaho. Ayan po ang tungkulin po nila. So, tataas na naman ang kilay ng mga DDS dyan. So, sabi niya, feeling na naman daw si Speaker. Ano ba namang silbi niya mambabatas pag hindi tumulong, di ba? Pag tumulong ka pala feeling na ganun. So, anyway guys, see you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babos! God bless Philippines!